Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Ano man po ang oras sa inyong lugar ngayon, kami po ay masaya at magkakasama na naman tayo dito sa programang God is Able. Kami po ang mga kasama nyo. Ako po si Raquel Camulandong. At magandang gabi, umaga, tanghali. Ako naman po si Peggy Lotho. At bukod po dyan, kami po ay mapapanood sa YouTube channel ng 702 DZAS-FEBC, Radyo TV at sa ating pong partner television, ang Channel 185 po sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Ang God is Able ay miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas at maaari niyo po rin kaming i-message sa smart number 0999-2235675 at ang amin pong Globe number na 0916296620 at maaari din po kayong tumawag sa landline 865433322 local 401. Hello, Ate Hello, Rax. oo nga, hello. Nako, masaya tayo. Magkasama na naman tayo dito sa program, Peggy. Kaya Ano, nga. oo, abangan. Pero bago po natin i-introduce ang ating mga guests ngayon na magbibigay ng inspiration sa atin, pakilala muna natin, Peggy, kung ano talaga itong God is Able. Ano? Ito Mm-mm. pong God is Able program ay programa, pero ito po ay parte ng isang organization na ang tawag nga po ay God is Able International Foundation. Tayo po ay 12 years na naglilingkod para sa mga persons affected by disability. Yan, pakilala lang natin kung ano yung mga ginagawa talaga natin. Ako, very special sa akin ang camp. Ang family camp once a year nangyayari kasi dito po talaga Mm-mm. kami na-introduce sa God is Able. Ayan, meron pa tayong dalawa na sobrang kinabibisihan ni Peggy. Yung Yun gift of po, mobility, ano? yun pong Oo. gift of mobility na we go to different places para po magbigay ng mga wheelchairs. Pero po hindi po basta-basta sapagkat ito po ay may sukat, no? At we Mhm. partner with different churches in the Philippines po na sana po, no, yung mga churches, kung meron pong mga nakikinig sa ating mga pastors, leaders, welcome po kayo na tumawag sa God is Able sa aming numero na 0917-350-0211 at okay lang po na mag-inquire kung ano po ba ang ginagawa ng Gift of Mobility na nagbibigay ng wheelchairs, ng mga walkers, crutches, at yung pang basta mobility po, anything with mobility. Yon, Ate Mm, at Raquel. oo, nagpapasalamat tayo sa mga partner churches na natin, Peggy, na katuwang natin para Mm-mm. nga sa gift of mobility na ito. And syempre, very special din po na ginagawa ng God is Able ay yung Building Life Together. Actually, ito pong Building Life Together ay may iba-ibang mukha. Parang isang tawag lang siya, no? Pero ito po ay pwedeng mga seminar, through seminar and Mm-mm. conferences, at pwede rin po itong course in partnership with the Asian Theological Seminary. Meron po tayong course niyan, kaya please consider and pray about enrolling sa Building Life Together course in partnership with the ATS. At minsan po ito ay isang, yun na nga, a conference, big conference, in partnership naman with some mga stakeholders. So that's it, Mm-mm. Peggy, no? Na-introduce na namin sa inyo kung ano ang God is able. At ngayon, panahon na para introduce natin ang ating mga guests. Go ahead, Mm-mm. Peggy. Ikaw na Eh, mag-introduce sa kanila. Oo, ito po ang isa sa mga recipients ng God is Able. Ano po yung sa wheelchair po yung anak nila na si Sadie kasi yung anak nila ay merong CP. So ngayon po hindi ko na pahahabain pa yung introduction ko kasi let them be the storyteller of their lives. Ito si Mr. and Mrs. May Tama ba ako ng pagbigkas? Mayrina? Mayrina po. Maerina, yon. Silang dalawa po ang guest natin at ang anak nilang Hello. Hello po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang gabi rin, magandang tanghali, Magandang tanghali. magandang umaga, pwede rin. Welcome, Alvin and Kim. Yan. Ano nga ang pag-pronounce natin? Mayna? Ganon. And Mayrina po. Mayrina. Okay. And syempre yung inyong anak, si Sadie na 5 months old. Yan. So may gusto ba kayong batiin? Most specific, yung maging parang very specific sa inyong pagbati? Baka merong nag-aabang ng inyong pagbati. Sa pamilya po namin, nag-aabang po sila. Hello po at sa lahat po ng
nakikinig. Supporters po ng show. Yes. Mhm. Sige, magtatanong na kami sa inyo ha, pero maraming salamat sa pag-join nyo dito sa God is Able. Kanina, before we went on the air, kayo ay natanong namin kung ilang taon na si Zadie at kung pang ilan siya. And you mentioned na first, at siya ay 5 months old. Ang tanong, paano nyo ba? 5 years old. Oo. So, how was it upon learning na merong cerebral palsy si Zadie? Di po siya ganun kadali. Kasi, alam naman po natin na pag naging parents na, hindi talaga po madali. Lalo na po pag may special needs yung anak natin. Pero, ginagawa po namin yung lahat para maibigay sa kanya yung mga pangangailangan. Oo, follow-up question. Ano ba ang pinakamahirap kapag may anak kang may cerebral palsy? Sa pag-aalaga po, kasi very sensitive sila. Madali po silang malapitan ng sakit. Prone po sila sa pneumonia. Yan, lalo na po siya, sensitive po siya kasi may amoebiasis po siya. Yun po. Everyday challenge po talaga. Opo, challenge po talaga. Pero salamat sa Lord kasi hindi kami pinapabayaan sa araw-araw. Na-discourage ba kayo nung nalaman nyo yung kondisyon ni Zadie? Nagtanong ba kayo sa Lord? Hindi po, nung pinanganak ko po siya is normal po eh. Nagkasakit lang po siya. Then, nagkumbulsyon. Tapos, nag-bleed na po yung brain niya. At 6 months old po siya. Yun po. Kaya, as first time parents po, wala po kami idea sa ganun talaga. Kaya kami, tanong-tanong, search po sa mga doktor, tatanong po kami. Grabe no, so 5 years na nasa ganyan kayong situation. Yes, ano ba ang mga adjustments inyo? Like inyo, bago pa lang din yata kayong mag-asawa, hindi, mga bata pa kayo eh. Ano ang mga changes na nangyari? Changes po, siya po, kailangan po niyang huminto na po sa pagtatrabaho. Tapos, ako na lang po yung nag-work, ganyan. So, talagang challenging po siya. So, yung part na gano'n na isa lang sa amin yung mag-work. Tapos, medyo magastos po siya sa yung therapy. So, ano po talaga, nagbago po din talaga yung ano namin. Ganun yung ano namin. Sa lifestyle, ganyan. Talagang tipid-tipid po kami. Kasi may mga appointment pa po siya sa mga doctor niya. Kim, aside from, syempre, meron kang anak na merong CP, meron kayong ganun. Kasi sabi nga ni husband, ni Alvin, na nagbago yung sa'yo, kinakailangan mong tumigil sa pagtatrabaho. What was yung sa'yo, anong impact nito? Kasi syempre, ang isang tao, pag nag-graduate, tapos sanay siyang magtrabaho, tapos bigla siyang makukulong sa loob ng bahay, di ba mag-aalaga? So, ano ang impact nito sa'yo bilang ina? Yun nga po, mahirap din po sa akin kasi mahal ko yung trabaho ko. Pero, syempre, mas mahal ko naman po yung anak ko. Kaya, give up po talaga. Yun po, adjustment, kinakaya ko naman po kasi mahal ko yung anak ko eh. Parang lahat kakaya, pag parents po talaga ganun eh. Kakayanin mo lahat para sa anak. Yun po. It's okay to cry. Kami ni Peggy, madalas kaming umiiyak. Oo. Ang ibig sabihin talagang syempre ganun kamahal niya rin yung trabaho niya. Pero syempre, walang hihigit sa pagmamahal
sa isang anak. So, naku, saludo Yes. kami dyan sa'yo ni Peggy. Kasi meron talaga no na yung mga nanay, yun talaga yung biglaan nilang yung urgent ba na desisyon nila na kailangan kong gawin to, kailangan kong umalis sa trabaho at kailangan kong pagtuunan ng pansin na hindi madali. Hindi madali yung mga desisyon na gano'n. Kasi syempre, meron ka ring buhay at gusto mo rin na kahit papaano lumalabas-labas. Pero yun nga, so ngayong medyo hindi ka nakakalabas, di ba? So, kumusta ka emotionally? Na kumusta ka? How's your, kumbaga yung well-being mo as a mother and as a husband to Alvin? Um, may mga time din po na nagbe-breakdown talaga ako. Opo. Um, yung parang pumipitik na lang bigla na parang um, hindi ko in-imagine na ganito yung magiging buhay ko na ano. Pero, alam mo yun, nandiyan naman siya para siguro ipaliwanag. Tapos, syempre po, nag-pray talaga na gabayan talaga kami. Kasi, kahit naman po sino talagang, nagbe-breakdown minsan. Yun. Tapos, naano ko po talaga yung sarili ko na habaan yung pasensya. Kasi, ano po kailangan talaga pag may anak ka na may special needs, sobrang haba po talaga ng pasensya. Yun po. Nandun na po mahal natin yung anak natin. Pero, yung pasensya po talaga, dapat talagang habaan. Aside from each other, you have Alvin, si Alvin, andyan si Kim. Paano yung sinusuportahan ng isa't isa sa mga katulad no na very challenging episodes, yung may nagbe-breakdown, di ba? Paano yun? Ako po kasi pag halimbawa po na may ganun pong time sa amin, hindi po ako sumasabay talaga. Talagang inaya ko siyang, kasi normal naman po valid naman po yung nararamdaman niya talaga. So, ako din po kasi inaabaan ko rin po yung pasensya ko hangga't kaya ko po. So, parang gano'n lang po kung sino po yung ano sa amin, yung isa po maglalayan ko lang po. Ganun. Bigayan po. Bigayan lang po. Bigayan po talaga. Oo, Alvin, pag nakikita mo yung anak mo si Sadie, anong naiisip mo, anong nararamdaman mo sa mga pagkakataon na very stressful din sa'yo? Ano ang mga reaction mo? Sa totoo lang po, ah, araw-araw ko po yan nilalabanan po yung ganyan dahil hindi po nawawala sa isip ko na kasi po ako po yung nagtatrabaho, ako po yung lumalabas. Araw-araw may nakikita po akong bata na sila, okay sila, nakakapaglaro sila. Yun po yung ano ko, yung laban ko sa sarili ko yun araw-araw po. Mahirap po yun. Talagang pag nakikita ko, maiisip ko bakit yung anak ko, hindi ganyan. Hindi ko na lang po pinapakita sa kanila, lalo na po kay King na gano'n. Pero, ayun, yung sa akin, yun po yung laban ko talaga araw-araw. Pero, kasi po sa totoo lang, hanggang ngayon naman po, wala pa rin po, hindi ko ina-accept sa sarili ko na ganito siya na bata. Parang para sa akin, normal niya makakapaglakad siya. Parang hindi ko iniisip na habang buhay ganito si. Hindi ko po talaga, dahil ako naniniwala po ako na someday po talaga, makikita namin siya, naglalakad po siya. Amen. Amen. Mapapa-amen tayo dyan, Peggy. Kakatuwa no kasi bata pa sila no Ate Raquel pero makikita mo sa kanila yung the rise of the hope, yung faith, 'di ba na kagaya nun sa na isang araw makakapaglakad yung anak niya, 'di ba? Kasi but that is faith that only God can do. We are as a father, he is very hopeful Ate Raquel. Totoo yan. Alam mo si Toy nga, yung anak ko, di ba, nag-iisa rin, 24 years old. Gabi-gabi, alam mo, nahawakan ko yung ulo niya. Alam mo kung ano sinasabi ko sa Lord? Lord, paki-rewire mo naman ang brains niya. See, parang katulad niyo, we're hoping na may mangyayari, di ba? Okay, naku, salamat na napasilip tayo sa puso ni Alvin, isang tatay ng batang may special needs. Bukod sa inyong dalawa, meron ba kayong support group? Sino ang katuwang ninyo sa mga
sitwasyon na katulad nito? Ayun po, sobrang blessed po kami kasi yung pamilya po namin talagang hindi po kami pinabayaan. May mga tao po sa paligid namin na ready pong tumulong sa amin financially, lalo-lalo po financially kasi medyo mahirap po talaga ang buhay. Tapos emotionally po, emotional support, nandiyan po sila. Spiritually, lagi po kami pinag-pray. Yung kapatid ko po, ayan, lalo po yung kapatid ko and yung tita po ni Kim, lagi po sila nakasuporta sa amin. Kaya blessed po kami Nakapaligid. dahil kaya namin, baga kaya namin yung challenge po talagang nalalagpasan po namin. Nakatanggap na ba kayo ng parang mga hindi magandang tingin? One, one, ano po? Parang nagkat. Mga looks, yung kung paano Ay. tingnan ng masama si Zadie or Yes mga po. nasabi? Maraming beses na po. Maraming beses na po. Nang pinaka naalala ko po sa MRT kasi doon pa po yung therapy niya sa may San Juan. So parang yung alam niyo naman po yung tingin na parang naaawa or ano. Pero yung tingin niya parang iba eh. Parang makikita niyo po sa tingin eh na iba talaga. So parang ako ayoko sanang pansinin pero parang naano ako. Tinitigan ko na lang din po siya. Kasi parang naiinsulto po ako. Pero yun nga po, lagi na lang nagpe-pray na talagang pigilan yung sarili, hayaan sila. Kasi hindi naman po nila alam yung totoong nangyari. Parang parang gina-judge po na yung bata. Ganun po yung tingin. Yan talaga ang napakabigat, masakit bilang isang magulang. Di ba, Peggy? Kaya nga, no, minsan hindi talaga natin maiwasan. Siguro kaya talaga bili ng Diyos na bago mo tingnan yung iba, ay tanggalin mo muna yung meron sa mata mo. No? Kaya binibilan niya. Tsaka siguro kaya sinasabi ng Diyos yung love your neighbor. Kasi syempre, of course, God allowed things to happen. 'Di ba? Hindi naman niya na parang hindi sila kay God. Hindi mo pwedeng sabihin yon because maliwanag na sa John 9:3 that the power of the Lord will be displayed, 'di ba, sa mga doon sa bulag at sa mga iba pang tao na mga PWD. So going back kasi kayo, 'di ba, Siyempre, na-acquire ni Sadie yung pagiging niya, CP niya. Siyempre nung pinanganak siya, siyempre wala pa siyang ganoon, hindi pa siya CP. What were the dreams that you have? Siyempre, tas nung naging siya, so di ba, paano nabago yung pananaw nyo? Kasi, siyempre, ang unang pananaw nyo, meron kayong pangarap. So, ngayon, napalitan ba yung mga pangarap na yun? Anong pumalit? Syempre po kasi as first time parents po talagang nandyan yung mga pangarap namin. Syempre paglaki niya, ganito, ganyan, makapagtapos siya. Ako po, pangarap ko maging siya, maging Miss Universe, maging beauty queen po siya. Kung tatanungin niyo po kung nagbago po ba yun, hindi po nagbabago, ganun pa rin po yung pangarap ko para sa kanya. Pero syempre, kung ano po yung bigay ni Lord, yan, nandiyan naman po tayo, ready po natin tanggapin kahit How are you preparing yourselves? Kasi sabi mo, kung ano ang will ni Lord. Paano nyo pinaghahandaan yon kayong dalawa? Hmm, sa syempre po sa yung namin, yung emotional na namin. Ako po, sa akin po naman, bini-build up ko yung sarili ko na hindi naman po ako nag-expect na too much po, ganyan. Talagang ganun po. Baga, kung ano po yung ibibigay talagang, sinasabi ko lang sa sarili ko, dapat, maging ready tayo, ganyan. Ikaw. Ako po, nung sa hospital pa lang po na nagkasakit na contact siya, nagsimula yung lahat ng ano,
inano ko na po, yung nag-pray po ako kung bubuhayin po si Sadie kasi naging critical po siya eh. Ready naman po ako. Mamahalin ko siya hanggang sa huling hininga ko. Mamahalin ko siya. Magiging ready ako sa lahat. Yun po. Wow, grabe. Matindi. Pinapaiyak niyo kami ni Peggy. Yan. Parang na-speechless ako bigla doon. Oh, ang hirap din talaga kasi no, nung as a parent ano, na gano'n na parang iniisip, yung parang nakuha mo siya na wala siyang kalagayan na hindi maayos. Pero we can say naman na talagang hindi maayos kasi ako I believe that the life of Sadie has a purpose. Kasi 'di ba ako naniniwala ako na alam mo yun whether it's bad or it's good, may purpose ang Panginoon na everything is for His glory. Ikaw, Ate Raquel, ano yung sa tingin mong pananaw mo dito? Kasi nakakatuwa yung pananaw ng nanay, di ba? Hmm. Oo. Alam mo na settle na talaga ako dun sa John 9 eh. Through God is able. Na talagang ito, may purpose ang Panginoon for His glory. Kailangan talagang tayo as parents, kahit napakasakit, kahit parang nawawalan tayo ng hope, let's go back to what the Bible is saying about those with disability na yon is for the glory of God. And alam mo, magugulat ka na lang kung paano magiging yung buhay ni Sadie at yung buhay ng mag-asawa kayong pamilya ay magiging encouragement and inspiration sa iba. And not everyone is given, the privilege, the honor na maging inspiration sa ibang tao. Ako, ganun ang take ko. And turuturuan ko ang sarili ko talaga na maging ganon ang perspective. Kasi kung hindi, ay nako, ang daling magtanong sa Panginoon, di ba? Mm-mm. Oo, Di ba, yan. Ate Raquel, remember meron tayong guest na young couple din. Tapos Ay, di ba yung meron oo. silang anak na dalawang anak nila has a disability and both are yung hydrocephalus yung dalawang bata. So we've learned young couple din sila 36 years old. Matanong ko anong edad niyo? Anong yun na pong edad niyo? Ako po, mag-34. Wow. Ako po, 29 po. 29. Very Mm, young couple to, Ate oo. Raquel. So, Very young couple. oo. Malayo-layo pa, no, ang tatahakin ng dalawang ito. Okay, so anong balak nyo? Sundan si JD? Sa ngayon po, hindi pa po. Hindi pa po namin Pero kung, nakikita sa ngayon. opo, pero kung ibibigay naman po ni Lord, syempre po, blessing po yun eh. Kasi po parang ayaw po namin mahati po yung yung attention Attention po po, mapabayaan po siya. Pero syempre iniisip din namin paglaki niya kailangan may kasama po siya. Yun nga Ganun po, po. kasi yung, syempre po, as a nanay po, paano po, hindi naman po sa syempre, paano po pag nawala kami, yun, paano po siya? I think yan talaga ang laging sinasabi, laging worry, kung tatawagin natin siyang worry, sa mga katulad nating may anak na may disability na nag-iisa. Yan talaga yan. Kaya very valid yung mga tanong niyong yan. Paano pag nawala kami? Sino mag-aalaga sa kanya? Alam mo ako, kapag ganyan ang naiisip ko, sinasabi ko na lang sa Lord, Lord, di ba sinabi mo naman, hindi nyo naman pababayaan niya. Lagi talaga tayong uuwi sa Panginoon, ano? Ay, nako, makikita nyo. As the years go by, nakikita nyo na may nagbabago talaga sa inyo. Sige nga, sa many years na rin, para na kami na years, na pag-aalaga nyo, kay JD, ano na ang mga nagbago sa inyo, personally? Yun. Nagbago sa akin? Nagbago po sa akin, siguro po yung sa personal po, sa po, yung po, lalo, hindi ko ma, hindi ko na, Ha? Si Alvin muna.
Ay, ano yung mga personal po? Siguro, masasabi ko po na na naging mas matatag po ako bilang isang tao po. Kasi hindi lang po ako yung hindi na lang po ako yung umaasa sa akin. Kumbaga may ibang tao rin na umaasa sa akin. Ayun, si Sadie. Kaya para sa akin naging mas malakas po ako na tao. Yung emotional ko po talagang, kumbaga yung pinakalas ko na magsabi ko sa sarili ko na magiging ganito ako kahina, yung nasa ospital na po siya eh. Yun po kasi pinagdaanan namin. Nandun po talagang yun yung para sa akin na pinakamahina ako dahil pinakita ko sa kanya, sa asawa ko po na ganyan talagang kasi nag-struggle din po kami. Pero since po noon, talagang araw-araw po, lumalakas na po yung emotional ko, ganyan. Hindi po ako po sa akin po, hindi po ako, yung relationship ko po kay God, hindi po siya ganun kalakas po sa ngayon. Kasi, aminin ko po. Pero, time to time po, nag-alat po ako ng time para makausap po siya. Hindi man po ganun kadalas, pero every time po na magpe-pray po ako kay God, lagi po ako nagpapasalamat sa buhay ng anak ko. Yun po yung hindi mawawala sa akin. Oh, ano pinagpapasalamat mo sa Diyos sa buhay ni Zadie? Grabe yun ha. Madaling magpasalamat kung maayos ang kondisyon. Opo, tama po kayo dyan. Pero kasi po, nung nasa ospital po siya, akala po kasi talaga namin mawawala na po siya. So, every time po nagigising ako, makikita ko po yung anak ko. Oh, thank you, Lord Father. Nandito pa siya. Hindi man po ako laging nag-pray, pero lagi ko pong binabanggit po yung thank you, Lord. Ganun. Ako, malalim ng ano yun eh, ang ibig sabihin ng thank you Lord na yun, di ba Peggy? Tsaka kasi At, nakita mo po, Ate Raquel, hindi na siya nagpapasalamat dun sa mga provisions. Nagpapasalamat siya dun sa life na araw-araw buhay yung anak niya. mm, naku, alam niya ng Diyos yun. Kahit ang sinabi mo lang sa kanya ay thank you Lord. Alam niya na yun kung ano pa talaga yung kasamang messages doon. Ikaw naman, Kim, um, anong mga nagbago sa'yo as a person? Yung paniniwala po sa Lord, yun yung, kasi dati po, talagang, alam niyo po yun, hindi talaga ako nagpe-pray. Pero nung dumating nga ako sa pamilya nila, nagpapasalamat din ako na siya yung naging ano ko, kasi yung pamilya nila, grabe yung paniniwala talaga sa Lord. Yun po, yung time na yun, parang dun yung paniniwala, yung trust kay Lord na malalagpasan namin lahat. Lahat ng challenge, wala siyang ibibigay na hindi namin kakayanin. Yun po. Mm-mm. Okay, so narinig namin yung mga nagbabago sa inyo personally, sa inyong marriage. Ano ang blessing ni Zadie sa inyong marriage? Ayun po. Um, Masasabi ko po na pinalakas po talaga ni Sadie yung namin, yung sa amin dalawang yung relationship po namin. Talagang malaki po yung naitutulong ni Sadie. Dahil po kumbaga, pag nag-aaway po kami, parang ako po, sa akin po, hindi ko po na iniisip na na maghihiwalay po kami, ganyan. Wala po hindi sumasayad po sa isip ko kahit na medyo may mga malala kaming away minsan. Pero ako po hindi ko po nakikita na magkakaiwalay kami ng landas po. Dahil iba po talaga pagka, yung anak po namin talagang nandyan. Pag hindi ko po nakikita na, yun po sa Grabing Ikaw, blessing Kim. ni Sadie, no? Mm-mm. Oo. Ikaw, Mm-mm. Kim. Ganun din po. Kasi si Sadie yung pag nag-aaway kami, pag tinitingnan ko pa lang po siya, parang, miracle siya eh. Yung parang, alam niyo po, siya talaga, parang naging strong talaga
naging strong kami parehas ni Alvin po. Opo. Siya yung lakas namin. Di ba? Unifying factor si Sadie. So Opo, kasi parang makita mo lang siya, parang, alam mo yun, wala talaga. Tapos na. Tapos na. Tapos na. Okay na, wala nang away. Oo, galing, di ba? Galing Peggy, no? nang dahil doon, Oo. at saka siguro nang dahil doon, minsan naiisip nyo, wag na tayong mag-away, Kasi wala yung parang yung diskusyon, But that's good din kasi po, minsan talaga, meron talagang mga ganyan, yung, nare-realize nila. Meron naman, di ba, yung iba naghihiwalay, na pero, ang Diyos, may purpose nga talaga kung bakit na ibinigay sa kanila si Sadie. Ang kagaya niyan, gusto nilang pagtuunan si Sadie ng pansin. Si Daddy, ang tingin pa mag-Miss Universe si Sadie, di ba? Pero looking at si Sadie po matangkad at 4 years old. Matangkad si Sadie, tsaka at magandang bata po si Sadie eh. Tsaka Kasi nakita ko po, siya. I'm sorry ma. Po, kasi yung naalala ko po sa inyo, nung unang kita nyo pa lang kay Sadie, nung first meeting po natin, nagtatak po siya sa akin na parang sabi niyo po sa akin, unang kita ko pa lang kay Sadie, makakapaglakad siya. Kaya sobrang na po ako. Sa inyo po, Miss Peggy. Oo, yun yung pakiramdam ko na kasi nakita ko na parang ay, wala pang sa mga tuhod niya, sa mga legs niya, talagang masi-strengthen pa, talagang alam mo yun ate, sa dami-dami na di ba rin nakita natin, na naikutan natin, nakita ko kasi na ay napakatyaga ng pamilya na to, nakita ko yung kaya nga talaga, ang lahat ng bagay merong rason. Minsan binibigay sa atin talaga sa mahirap na paraan, 'di ba? Pero siguro dahil ang Diyos ang nakikita natin, kagaya sa kanila po, oo nga, yun din talaga yung una kong nakita. Siguro, Opo, siguro yun din ang gusto ng Diyos, 'di ba? Yun ang gusto niya na we will keep on praying and we will hope. Kasi nga, dahil hindi na talaga namang strengthen po kasi yung knees niya, yung legs niya. So kaya talagang na magiging okay ang lahat sa pakiramdam ko. Ikaw sa tingin mo, kasi 'di ba ikaw nagpipiti siya, ano sinasabi ng mga PT niya? yun po, malaki po talaga yung chance na makapaglakad siya. Kasi malakas po talaga yung tuhod niya. Malakas po. Yung win-workout po kasi sa kanya yung trunk po. Dito po sa yun. Sabi po, malaki daw talaga yung chance na makapaglakad. Oo, Tsaka kailangan nakikita ko makapaglakad din, siya. Sorry. yun po lang, yun po yung pinagdadasal po talaga namin na yun, makapaglakad po siya. Oo. Kapag Miss Universe, napaka-importante ng paglalakad, di ba? Kaya makalakad siya para maging Miss Universe. So, paano niyo gustong gawin ang buhay ni Sadie as a blessing to the people around you or yung mga nakakakita sa kanya? Um, lahat naman po bata ay blessing talaga. Parang pag may mga disability, wag pong ituring na parang iba, iba sila. Parang dapat mas yakapin pa sila sa tawag doon? Dito sa lipunan. Parang ganun. Kasi yung iba parang 'di ba po yung mga nakikita natin na wag ilabas yung mga ganyan kasi nagtatantrums, mga ganun po. Pero dapat nga mas inaano sila mas ini-embrace sila. Opo. Kasi blessing sila Wow. Maganda yung ganun, Peggy, na tinitreat mo ang anak mo despite the disability na isang blessing. Yes. Alam nyo, actually, napaka-strong ng message mong yang Kim. Na i-treat mo talaga ang anak mo kahit may disability yan as a blessing, not a curse. Yes. Kasi Yes. may effect yun sa pakikirelate natin sa kanya. Diba?
And we're also telling people kung tinitreat natin siya as a blessing, pinapakita din natin sa iba na blessing nga siya. Di Opo. ba? Mm-mm. Wow, Yes po. very Tsaka po powerful. yung ganyan na sinasabi nila that you have to embrace it, na kailangan siyang ilabas. Kasi 'di ba may mga iba na because they feel na yung anak nila, alam mo naman yun, usong-usong word na ibabash. Usong-uso yun, 'di ba? So, pero napakabuti kasi sa kanilang couple, hindi yon, kumbaga parang hindi siya hindrance, no, yung kalagayan ng kanilang anak. So ano ba to, naramdaman niyo siya? Ah, Yun ba yung una yung talagang pakiramdam, or along the process na habang lumalaki siya ay na lagay ito sa puso niyo na dapat hindi natin siya ilagay lang sa kama, kailangan tulungan natin siya na mag-therapy, tulungan natin siyang ilabas, makalakad siya. Kasi 'di ba meron kayo yung anong tawag yun, yung andador, 'di ba Opo. yung walker, meron kayong Opo. ganon. Opo. So binigyan niyo siya ng para mas strengthen siya. Naisip niyo na ba to dati pa o along the way na lang na itong mga tumatanda siya, nagkakaedad si Sadie? Neto na lang po eh. Hindi naman siguro mga 2 years old, no? 2 years old po. Kasi nung una po, talagang takot kami na ilabas siya kasi baka may maupo or ano. Kasi mahina po kasi Mahina po talaga yung mga immune system. opo. So takot kami kasi kahit sa tunog ng motor, sasakyan, takot po siya eh. Pero parang naano namin na ba't natin siya isi-sealed sa parang i-aano na lang natin ba siya sa bahay? Hindi naman pwede yung gano'n. Tsaka may kita mo po kasi sa kanya kay Sadie mismo na Nag, gusto niya po, opo. gusto niyang Kaya, lumabas. kaya na ano po kami na, parang bigla na lang, oo nga, bakit? Friendly siya eh. Ano siya, happy baby nga siya eh. So, yun Ah, po, nailalabas na namin siya. galing. Happy baby. Kailangan talaga siya i-expose lalo na dun sa mga taong hindi masyadong ngumingiti. Ano? Pag nakita nila si Sadie, ngingiti na sila. Now, ano Mm-mm. pa ang mga plans niyo? Ano pa ang mga aspirations, mga prayer niyo sa Panginoon para kay Sadie? Ako po, prayer ko talaga, lagi-lagi po na healthy lang siya palagi. Kasi, tulad niyan, pag nagkakasakit po, parang yung mga improvement na ano sa kanya, minsan na ano na naman, nakakalimutan or ano. So, maging healthy lang po siya palagi. At saka po talaga yung pinagpipray po namin na, yun po, makapaglakad siya. Mm-mm. Napakasimple pero that's miracle, 'di ba? Yeah. Alam mo, sa totoo lang, on those simple prayers, akala natin na parang ito lang 'yon, makapaglakad. Tapos minsan naiisip na lalakad eh, ano nga, 'di ba? Meron nga siyang disability, but God answers prayers. 'Di po ba? Ikaw naman, Alvin, bukod sa maging Miss Universe siya, ano mga pangarap mo para kay Sadie? Ito lang po, yun lang po talaga yung makita ko po siya na maglakad po, yung magawa niya yung isang step, dalawang step na wala siyang kinakapitan. Ito lang po, yun lang po talaga yung pangarap. Naku, ano gagawin nyo pag nakita nyo na yan? Baka magtatalon po tayo sa tuwa talaga. Baka magpa-party kayo, ano? Sa sobrang saya, di ba? Opo. Grabe. Naku, Peggy, o ano bang gagawin natin kapag may mga ganyan, ano? Usually ba, Peggy, sa experience mo, anong yung mga developments na, wow, miracle, mga nakakagulat? Alam mo, Ano usually? I Oo. remember noon meron kaming binigyan ng walker. Parang nag-uumpisa pa lang ang God is able noon eh. Tapos parang sabi nung mami, hindi raw nagsasalita yung anak. Sabi ko, Mhm. parang, bakit kaya niya nasabi yun? Kaso,
parang hindi daw kaya dun sa walker. Pero nung binigyan namin ng walker, naka first step siya, second step. Tapos yung anak, CP to ah. And then yung anak, alam mo, nagsasalita siya. Siguro, may mga minsan lang siguro na hindi sila aware na pwede palang i-develop yung mga anak nila on, on the dreams that you have. Kasi andun ako sa pangako ng Diyos that my power is displayed in them. Ano kasi yung pangako na yun ng Diyos, hindi yun pangako para sa mga magulang eh. Pangako ng Diyos yun para sa may mga disabilities. Diba? What kind of power, Lord, that you want to establish in my kid, on my child? And I think no, sa mga nakita ko, talaga sa sobrang dami ko nakita, I think the Lord wants yung maniwala tayo dun sa kung ano yung hinihingi nyo. Hindi ba? Oo. Yes. At alam nyo, napakaganda at napakalaking encouragement na hindi kayo nag-give up agad. Kasi katulad nung kinikwento ni Peggy, parang nilimitahan agad. No? Nilimitahan agad. Kayo hindi eh. Talagang itutodo nyo to. Parang kami kitoy din sa aming anak. Talaga itutodo mo rin eh. Hindi mo lilita. Kahit na parang nakikita mo, di ba? Na para yatang hindi, parang imposible. Pero hindi eh. Talaga di tayo give up kaya na-appreciate namin kayo sa ganun at ituloy nyo lang talaga yan na we And to don't think, listen Ate to Raquel, bata pa sila. oo nga 'Di ba? They're young couple. Kasi normally, ang merong faith na ganyan, yung mga, ano na oo na mga nasa, ano na, 'di ba? Pero kasi, ako, I love yung, hearing young couple na merong ganyang faith. Kasi, well, hindi naman nung araw kasi hindi naman napag-uusapan yung mga ganyan. 'Di ba? Ngayon kasi, and thank God, some couples now are very open with regards to yung napagdadaanan nila bilang magulang sa kanilang mga anak na may disability. And it's mm, it's nice that you are open about it, that you kumbaga parang sinabi niyo ngayon na you have to embrace it kasi kailangan siyang ilabas. Naisip nyo, oo, sabi nyo kailangan siyang ilabas. Bakit nyo naisip na kailangan siyang ilabas? Hindi, nung naisip nyo, hindi ba kasama doon na parang, teka lang, huwag muna natin ilabas, baka mamaya, inuhin siya sa labas, tayo din, masasaktan yung anak natin. Kasi, I know si Sadie, may pakiramdam ang mga CP, matatalino ang mga CP, so, hindi nyo ba naisip na baka masaktan lang yung anak nyo o masaktan lang kayo sa gagawin yung pag-embrace na to na gusto nyo siyang ilabas. I know kaya nyo siya inanuhan ng wheelchair. Gusto nyo siyang ilabas. Opo. Ako po, simula po yung nangyaring gano'n, yung na-encounter ko po sa MRT, parang, yun nga, kasi sinabihan niya ako wag nang pansinin, gano'n. Um, Hindi ko na po pinapansin yung mga gano'n. Tsaka para na din awareness po sa iba na may mga ganito pong bata na hindi lang dapat na nakaano sa bahay, nakahiga, naka, nakakulong. Dapat i-ano din sila, i-explore sa 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 labas. Kasi kailangan din po nila yun eh. oo Alvin and Kim kayo ba ay part ng mga organizations yung cerebral palsy may group din siya di ba Peggy parang ganun parang autism pero Yeah. part ba kayo ng mga support group na Um, tinatawag Wala pa tayong, wala. wala pa po kaming, sa mga group po, wala. Wala. Mhm. Pero Mm-mm. nanais kayo na maging part ng mga ganong support Yes group? po, yes po. Para, Mm. kasi masarap po makakarinig ka din ng, Opo, ng kwento ng iba, kayo, ganun, mga ganun. kasi masarap po sa sa therapy parang pamilya po dun na yung may ganong experience din, Oo. may kakwentuhan ka po. Masarap po sa pakiramdam. Opo. Oo, di ba? Nakaka-feel tayo na hindi tayo nag-iisa. And kami ni Opo. Peggy, we really encourage you to become a part of God is Able. Lalo na yung camp, Kasi talagang makakatulong yun sa inyo. Makakalimutan natin yung ating mga
ma-set aside muna yung ating mga kabigatan and just be together and oh, enjoy each other's company, enjoy our children. Di ba, Peggy, no? Kaya Oo. lang next year pa yung camp. Mm. Nakakatuwa kasi na makita na sama-sama yung mga, pero but you will enjoy it kasi iba rin talaga no yung meron kang group na nakikita mo na parang hindi lang pala ako tsaka hindi lang pala ako yung may pinagdadaanan na mahirap, 'di ba? Yes po. Kumbaga parang makikita mo talaga na ang Diyos kinalat niya yung blessing na yon. You know, sometimes I think being in pain is a blessing. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, talagang makikilala mo ng husto si God and His power and His divine providence, no? Sa lahat ng pain sa dinadaanan na nung nakita ko nga kayong mag-asawa, tapos nakita ko si Lolo. So, sabi ko nga, iba rin talaga yung merong pamilya na alam mo yung magkasama yung nanay at tatay na they're there. Tapos nakita ko pa kasi napapasok na yung husband. Makita ko pa yun na Ate Raquel. Oo. Nagchichismis na ako. Nakita ko nakita ko kasi yon. So na-feel ko na grabe yung yung nang sinabi niya kasi aalis na po muna ako, hindi na ako makakapag doon sa wheelchair. So si Lolo yung pamalit na tumutulong kay Kuya Rolly para kumpunihin yung wheelchair na para kay Sadie. So alam mo yun, and the Lolo was there and he was so happy then na makita si Sadie na ganun. Alam mo yun, kahit merong spoil, alam naman natin ng mga lolo, mga spoiler. Pero 'di ba, makikita mo in the family on how they support each other and the love has been so much developed, which is I think the goal of our Lord Jesus Christ. Mm. Alam mo, Kim, nakakatuwa ka, no? Kasi you had to give up your job for the love of Zadie. Bakit hindi nyo naisip na kumuha na lang tayo ng yaya para magpatuloy ako sa trabaho kasi alam mo, mas kailangan ng finances ni Zadie. Yun. Hindi ko po kaya na ano na ipaalaga po siya sa iba. Gusto ko po ako. Ako yung makakita lahat ng improvement niya. Ako yung una. Okay. Gusto ko ako yung talagang nagpapaligo, nagpapakain, papalit ng diaper, lahat po ako. Gusto ko ako. Grabe, no? Sige nga, sa 24 hours, ilang percent doon ang talaga nakatutok ka kay Zadie as a mother? Kasi ikaw yung full-time, ano? Kasi ang tinitingnan namin ni Peggy, kung may mga time ka pa ba para sa ibang bagay? How much time? Meron naman po. May mga nahabilin ko na po siya sa lola. Pero siguro po mga 95%. Tutok nga. Tama ba? Mga Tutok 95% siya. po talaga. Oh. Kahit nga po yung yung hindi ko siya katabi sa pagtulog, parang hindi po ako mapakali talaga. Opo. Tsaka Hindi ayun ka. nga po malaking tulong po yung na bigay sa amin na wheelchair kasi Opo. minsan po Sobra. hindi na siya makaihi. Kasi nga po, hirap pag pinapakain ko po pinapakain niya, siya. naihi Pag na siya. ilalagay ko po siya sa walker, akala niya po tapos na. So, hindi ko na po siya mapakain ulit. Nung na-try ko na po siyang pakainin sa wheelchair kahapon, tsaka kanina, sobrang laking tulong po talaga. Kasi, yun nga po, nakakagawa ako ng, Ibang bagay. opo. Tsaka hindi na mabigat sa kasi nanlalaban po siya minsan eh. Opo. Sobrang laking tulong po talaga. Grabe. Dahil dyan, nakakagawa ka ng ibang bagay, yung 5%. 5% lang. 10% na po. 15. Oo nga, grabe. Ay, nako, ang dami natin pwede pang mapagkwentuhan. Pero do you think pwede ka pang bumalik sa trabaho? Anong edad probably ni Zadie? Ano po? Tingin daw, pwede ka pa May bala ka pa bang bumalik sa trabaho? Kung bibigyan po ng chance, gusto ko pa din po talagang mag-work talaga.
Oo. Okay. Bala na Why si Lord not? yan, O, ano? bahala na si Lord, di ba? Pero syempre, ito na naman. At alam mo, malapit na tayong magtapos si actually Ate Rachel. Oo So, nga. Yes. gusto kong magtanong sa kanila na, is there anything na pwede niyong ma-encourage ang ating mga nakikinig from the husband and from the wife? Ano ba yung pwede niyong, ano bang dapat na ine-expect ng mag-asawa sa bawat isa sa mga panahong ganito? And how do you take care of each other? Baka po pwede nating ma-impart sa ating mga nakikinig. Ah, sa mga halimbawa po sa mga tulad po namin na parents or mag-asawa po na may anak po na may disability, ano po, maging malawak po yung pag-intindi natin sa isa't isa. Kasi ang lakas po natin, dapat tayo po yung naghuhugutan, ganyan. At yun po, talagang wag po tayong susuko kung may mga kagaya po namin. Wag po tayong sumuko at bigay po natin sa bata po yung chance. Kumbaga, wag po natin hayaan na gawin nga po yung sinasabi namin kanina. Wag po natin hayaan na diyan lang siya. Bigyan po natin ng chance yung mga anak po natin talagang na ma-experience po yung normal na pamumuhay. Ganun. Kim, may gusto kang sabihin? Gusto mong dagdagan? Ganun din po. Um, kasi yung isa't isa yung lakas niyo eh. Kasi minsan, pag sa mag-asawa, pag nag-aaway, parang tinuturing na ng isa't isa magkaaway eh. Pero hindi eh, kayo yung magtutulungan talaga eh. Kayo yung lakas ng isa't isa. So, ano lang po, yun nga po, lawakan talaga yung pag-intindi sa bawat isa. Yan. Mukhang may lumutang dito na magandang take away natin. Ang una yung draw strength from each other kasi walang iba eh. Kayong dalawa lang Opo. talaga, primarily. At pangalawa, Mm. i-expose ang anak na may disability. Meaning, Mm-mm. wag ikahiya. Di ba, Peggy? Tsaka yun, Ate Raquel, na sinabi ni Kim na hindi sila magkaaway, sila yung magkakampi. Kasi di pa naisip ng iba, pag nag-away sila, forever na silang magkaaway. Pero yun nga, sabi po ni Kim, hindi kayo magkaaway na mag-asawa, kayo yung magkakampi. Kaya lumalabas talaga, no? Nag-iintindihan talaga sila. So, Ayun. Ate O yan. Raquel. Tapos na. Maraming salamat ha, Kim and Mhm. Alan, sa pag-share ninyo ng inyong kwento. Alam namin na as the years go by, marami pa kayong kwento. Madadagdagan pa yung kwento. And God willing, sana magkita tayo sa camp, no? Para kayo ay ma-refresh naman, makakuha ulit ng kalakasan din. Una sa Panginoon at mula sa isa't isa. So we thank you, both of you, and we will remember you and Sadie sa aming mga prayers. Yan, magpapaalam na po kami. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa inyo pong panonood sa ating programang God is Able. Ito po ay serbisyo na pang PWD. Kasama na rin yung mga pamilya nito at mga caregivers. Peggy? Kami po ang programang God is Able, walaan ay katatagan at pag-asa sa mga Pilipinang PWD. At ako po si Peggy Lotto. Ako naman po si Raquel Camolandong at sabay-sabay po namin laging sinasabi dito sa God is Able from disability Disability to to possibility. possibility. God bless Thank, everyone. God Thank bless you. you. Thank God bless po. you. Bye.